Pasok natin siya po. Para masigurado ko na hindi sa atin makukuha. Matapos ang gulo sa pagitan ni Tindeng at Rigor tungkol sa pagtangkang takas ni Marites, nagpasya si Rigor na ituloy pa rin ang pagkulong sa kanyang asawa. Itinali niya ang pinto ng kwarto para hindi ito makalabas. Ngunit nahuli siya ni Santino sa akto. Galit na galit si Santino sa nakita, hindi na niya kinaya ang pananakit at pagkakait sa kanyang ina. Sinubukan niyang pigilan si Rigor, pero sa halip, si Santino ang napagbalingan ng galit. Binugbog siya ng sariling ama habang si David ay sumama pa sa pananakit. Sa loob ng kwarto, narinig ni Marites ang kaguluhan at dali-daling lumabas para awatin ang gulo bago siya tuluyang makulong. Matapos ang gulo, hindi na napigilan ni Santino ang damdamin niya. Ibinuhos niya kay Marites ang lahat ng sama ng loob, ang matagal na niyang sakit at awa para sa ina. Umiiyak siyang nagsalita, sinabing hindi na niya kayang makita pa si Marites sa ganoong kalagayan. Sinubukan namang ipaliwanag ni Marites na hindi basta-basta ang sitwasyon nila, ngunit halata sa mata ni Santino ang pagod at galit sa pang-aapi ng kanilang ama. Samantala, kinausap ni Mayor Roberto ang isang kilalang pulis para alamin ang update sa kaso ng tangkang pagpatay sa kanya. Ngunit walang maipresentang pangalan ang pulis. Sa kaba at pressure, nagdesisyon ang pulis na gumawa ng paraan. Para maibsan ang galit ng mayor, minadali nitong ituro si Maki bilang salarin, kahit wala itong kinalaman sa nangyari. Pagkabalita ng pamilyang Benito na nakakulong si Maki, agad silang nagtungo sa Quiapo. Wala silang ideya kung saan kukuha ng pera para sa piyansa, pero desidido silang makagawa ng paraan kahit sa maling paraan. Nag-isip si Fatima ng plano para hindi mahalata at makadami ng mabibiktima, iminungkahin niyang maghiwa-hiwalay sila sa Quiapo. Lahat ay pumayag at isa-isa na silang naghanap ng taong maaari nilang dayain o nakawan sa pag-asang makakalap ng sapat para mapalaya si Mac. Sa kabilang banda, nagplano si Tanggol na bumalik sa Quiapo para mamahagi ng biyaya mula sa kanilang huling misyon. Hindi niya kayang kalimutan ang lugar na bumuo sa kanya. Nagdala siya ng malaking halaga ng pera kasama ang buong grupo. Pero bago sila umalis, pinayuhan niya ang lahat na magdoble ingat dahil sa laki ng dala nila, tiyak may magtatangkang kumuha. Pagdating nila sa Quiapo, si Tanggol na mismo ang humawak sa pera para masigurong ligtas ito. Alam niyang delikado, pero gusto niyang tiyakin na ang bawat sentimo ay mapupunta sa tamang tao. Sa gitna ng ingay ng Quiapo, nagsimula na ang pamamahagi ng biyaya, pero may bantang paparating na hindi pa nila namamalayan. Habang patuloy na lumalala ang tensyon sa pagitan ni Rigor at ng kanyang pamilya, mas lalo ring lumalalim ang sugat na dinadala ni Marites at Santino. Sa kabila ng pananakit at panggigipit, unti-unting lumilinaw sa kanila na hindi na ito ang buhay na dapat nilang tiisin. Samantala, si Mayor Roberto ay nahaharap sa maling hustisya, habang ang pamilyang Benito ay pilit nagsusumikap sa anumang paraan, mabuti man o masama, para mailigtas si Maki. Sa kabilang banda, si Tanggol ay tila naghahangad ng pagbabalik loob sa Quiapo, ngunit dala ang panganib na maaaring muling igupo sa kanya. Sa bawat galaw ng mga karakter, isang tanong ang nananatili. Hanggang kailan sila kakapit sa maling sistema? At kailan nila pipiliin ang tunay na kalayaan? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panunood.